Grabe, no? Heto na yung mga pinoproblema ko ngayon. Yung mga problemang masarap maging problema. Kasi tignan mo nga naman, sinong hindi mamroblema sa napakasikip na naming pwesto dito sa aming main office. Ito ay showroom lang dapat. Ito ay dapat simpleng opisina lang, pero grabe talaga magbigay ng biyaya ang Panginoon. Talagang iniisip ko ngayon kung paano nga ba kami magiging maluwag. Pero I think, kailangan na talaga naming makahanap ng bago naming magiging opisina. Or, should we say, a warehouse. Para po sa mga bagong visit lang sa aming page o dito sa aming YouTube channel, gusto ko po kayong bigyan ng konting background kung paano po kami nag-start sa ganitong negosyo. Noong 2013, nag-start kaming mag-business ni Alex or ng aking asawa. Noong mga panahon na yun, nag-start siya na mamasukan sa isang laundry shop sa Las Piñas. So doon siya yung nag-pick up, nag-deliver. At habang ako naman ay namamasukan sa isang pharmaceutical company. But I realized na parang hindi kami mag-grow sa ganon setup. Lalo na ako, parang feeling ko kahit na nakasuot ako ng magandang uniforme, magandang kumpanyang pinapasukan ko, pero feeling ko kulang at kulang pa rin yung kinikita ko. Bata pa ako, interested na ako sa mga business. Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang nananalaytay na siya sa dugo ko. Although, pangarap ko talagang maging isang nurse. Kaya nga, nakagraduate din ako ng nursing. Pero nung nagkaroon na ako ng mga anak, parang nagbago yung mindset ko. Pakiramdam ko, mas gusto ko at magiging masaya ako kung magiging hands-on ako sa aking mga anak at sa aking pamilya. But at the same time, kailangan kong kumita. Kaya naman, naisip ko na subukan pumasok sa ganitong negosyo. Kaya naman, nung natutunan namin yung business at nakita ko kung gaano kaganda yung negosyong meron yung boss ng asawa ko, pinag-aralan ko talagang mabuti kung ano yung mga dapat itama at saka yung mga dapat i-improve dun sa loob ng shop niya. Kasi nag-try din akong mamasukan sa kanya nung time na nag-resign na ako. At yung mga panahon na yun, hindi ganun kalaki ang sahod namin mag-asawa. Pero nagpapasalamat kami dun sa boss namin na yun dahil marami kami natutunan sa kanya. Marami lang siya naging problema, kaya naman napilitan siyang magsara. At nung mga time na yun, naisip namin na bakit hindi namin subukan trabahuin yung ganung negosyo. Kaya naman, sumubo kami. Pero ang mahirap kasi doon, nag-try kami ng utang lang. Sa utang kami nag-start, mga B. Yes, pero okay na rin yun kaysa naman sa hindi sumubok. Sobrang risk din kasi mahirap din naman talagang nagbabayad ka na nagbabayad. Dahil yung kinikita mo, mapupunta lang sa bayarin. Mahirap mag-start or mamuhunan ng galing lang sa utang. Pero kung sasamahan mo ng pananampalataya sa Panginoon, kayang-kaya. At syempre, yung disiplina at sobrang faithful talaga dapat ang panghahawakan natin. Kasi, noong mga panahon na yon, talagang nagtiwala lang ako sa Lord na mahirap man yung dinadanas namin ni Alex. Kasi hindi biro, hindi biro na marami kaming binabayaran. Tapos, syempre, parang feeling ko, paulit-ulit lang na nagsisimula kami. Pero, hindi naging hadlang yon para panghawakan namin yung paniniwala at yung mga pangako ni Lord, no, na natututunan namin sa church. At syempre, nasa Bible, lahat yon yung mga pangako niya na magsipag, magtiyaga, at maniwala tayo sa Panginoon. Unahin natin siya at siya ang bahala sa atin. Hindi nagiging madali sa amin ng mga panahon na yon yung magbukas ng isang negosyo or magsimula sa isang negosyo. Kasi marami din talagang pagdadaanan na struggle. But I pray to God na sana dumating yung panahon na mabigyan niya kami ng break or bigyan niya kami ng break na talagang malagpasan namin yun. At kung dumating man yung pagkakataon na mag-success kami, sana yung maging blessing din kami sa iba. Kaya naman mga B, hindi ko sukat akalain na after isang dekada, after 10 years, nagbunga din ang lahat. Hindi namin sinukuan mga B. Kahit gaano kahirap yon, hindi kami bumitaw. Dahil naniniwala kami sa mga pangako ng Panginoon na may maganda siyang plano para sa atin. Hindi lang naging madali nung una, pero hindi kami nawalan ng tiwala sa Panginoon.
So, siguro naging proseso lang yon at naging simula yon para ihanda niya kami sa ganitong kalaking negosyo. At nagpapasalamat kami dahil sa hirap na mga naranasan namin ni Dada ay naging disiplinado kami sa lahat ng bagay. Especially pag-handle ng pera at pag-manage ng mga situation. So, dahan-dahan lang, hindi biglaan, pero umuusad. Yun naman ang importante. At ngayon mga bi, eto na po ang Team JLEX. Hindi ko lubos akalain noon na yung pinagpipray ko na mag-success sa business ng laundry is meron pang sobrang extend ng mga negosyo na mag-open at opportunity na magbubukas sa amin. Dahil ngayon, heto na kami. Hindi ko akalain na magiging authorized dealer kami. Magkakandak kami ng mga seminars, magiging mentor ako, magiging supplier, magiging installer ng mga laundry business owner. At syempre, ang pinakamahalaga din, yung answer prayer din na sana magkaroon kami ng isang business na magiging matatag at makikilala. Dahil gusto ko talagang makilala yung talent ko. And siguro ito yun, na maging isang formulator ng isang brand na ngayon talaga namang kilala na sa laundry industry. Dahil kami po ay isang manufacturer na ngayon ng isang brand na nagsusupply sa mga 1,000 laundry business owner dito sa Pilipinas. 1,000 of laundry shop na po, branches ang hawak namin. And yes, now we supply nationwide po. At sana soon matry din ng mga household. And we are praying po na sana makilala din kami sa household. So, ito na rin sanang brand na to yung gamitin nila na pandaba, na pangbanlaw, na pang spray. At siguro sa mga panahon na yun talagang paghahandaan natin. And we pray na sana soon nasa pure gold na po tayo. Ayun lang mga BA, hope na naka-inspire po at nakatulong po sa inyo ang simpleng video natin today. At sana po don't forget to follow and to subscribe to our YouTube channel. Thank you mga B and God bless!